Dumating na yung mga inimport kong ranchu sa Thailand at Indonesia. Medyo maraming sugat yung mga nakuha natin sa Indo. Then meron din ako nakitang isang ranchu na merong fish lice or kuto kung tawagin sa atin. Kaya naman sobrang importante talaga. Pag nag-i-import ng ranchu, kailangan mag-quarantine. External and internal parasite treatment. Mamaya pakita ko kung paano ko ginagawa. Unang-unang kailangan mong gawin is acclimation. Acclimation meaning kailangan mag-match yung water na nandun sa plastic bag at yung tubig dun sa aquarium or dun sa quarantine tank. Madali lang naman yung kailangan gawin. Kunin mo lang yung bago mong isda tapos i-float mo yung plastic dun sa kanilang quarantine tank. Acclimate mo lang sila for around 30 minutes or 20 minutes kung hindi naman magkalayo yung water temperature ng tank and yung tubig dun sa plastic. For bacterial infection, kailangan natin ng rock salt. Nakakatulong din ng rock salt to increase gill function since nanggaling sa biyahe yung mga in-import natin. Magiging malaking tulong yung rock salt para ma-increase yung gill function or yung oxygen intake ng mga goldfish. Ang dosage naman nito is 1 tablespoon per every 10 gallon of water. Since meron akong 70 gallon of water, kailangan ko ng 7 scoop. Sakto lang to kasi nag-acclimate pa tayo and yung rock salt matutunaw na sa aquarium at iikot na sa system. For external parasite treatment naman, ang gagamitin natin is Dimilin. Pumapatay ito ng anchorworm, fish lice, and flukes, which are the common sickness ng mga import ranchu. And since may nakita tayong kuto kanina, sobrang importante na itong procedure na to. Kahit na wala tayong nakita sa Thailand at sa Indo lang tayo nakakita ng fish lice, kailangan pa rin natin gawin to. Since may purpose of importing is to sell, kailangan bago ko sila ibenta, isure ako na healthy yung mga isda na darating sa kanila or sa mga kliyente. For the dosage naman, kailangan mo lang ng konti, tapos tunawin mo lang sa tubig, alugin ng konti, tapos lagay mo na sa aquarium mo. Bali within 3 days, hindi ako magpapakain at hindi rin ako mag-water change. In short, in 3 days talagang babad sila sa gamot lang. After 3 days, pwede na ako magpakain. So after ko lagyan lahat ng aquarium is waiting game na lang. For internal parasite treatment naman, ang ginagamit ko is Metroplex at saka Focus. Pellet naman na gagamitin natin is Deep Blue na Miyabi. Ang gagamitin ko is yung for adult. Since malalaking rancho naman din yung papakainin natin. By the way, pinapakita ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa and then hindi ko pa talaga papakainin yung mga bagong dating. 3 days pa yung mga bagong dating. So kuha lang tayo ng probiotic of your choice. Tutanawin lang natin dito yung Focus at saka Metroplex. Then pwede na tayo maglagay ng pellets. Konting mix tapos hintayin mo na lang after 5 to 15 minutes. After 20 minutes of acclimation, pwede na natin silang pakawalan. Skip muna natin tong Indo ranchu kasi kailangan pa nito ng longer quarantine. Bukod sa marami silang sugat is meron silang fish lice, yung kuto na nakita natin. Ang natin patayin sa system, yung adult pati yung eggs. As for the Thailand import ranchu, wala tayong nakitang problema, wala tayong mga nakitang sugat at mga fish lice or anchorworm. So, iti-treat pa rin natin sila within 7 days just to make sure na darating yung mga isda na walang external and internal parasite. And by the way, for those who are interested to buy, I will be posting yung mga available pa later. Pero na kasi naka-reserve dito na 8. Papakawalan ko lang itong mga Indonesia import. And then tatanggalin ko din yung mga merong fish lice and anchorworm kung meron. Chinek ko isa-isa para wala na tayong makitang adult na kuto kasi pwede silang magparami sa system. Napakawalan ko na lahat ng mga Indonesia import and as you can see, medyo weak sila at medyo hindi sila malangoy. Though it is normal kapag galing sa shipment yung isda. And sometimes they don't really swim really well. So don't panic kasi it's normal naman. And after removing all the kuto, we need to wash our hands to prevent contamination or yung pagkalat ng mga kuto sa other aquariums. And now, pakawalan naman natin yung mga Thailand import ranchu. First one, meron tayong red and white. This one is a female. For sure, this one is female kasi medyo squishy yung belly niya. This one is a red and white. The way, itong mga Thailand import ranchu natin is mga dragon head. Ito yung mga lumalaki yung ulo. Next one, this one is reserved na. So, wag na natin bigyan ng exposure itong masyado. For this one is a female ata. Mamaya confirm natin sa posting kung male or female sila. This one is a female ata. I think this one is reserved na din. Also, this one reserved na. This one also, I think reserved na to. This one ata available pa. Pakawalan ko na lang muna lahat isa-isa. Tapos later na lang after this video, popost ko yung mga available pa. So far, ang import natin is 45 ranchu. Wala naman casualty or DOA or dead on arrival. At our Indo import ranchu, medyo weak. So I'll be posting that around after 2 weeks pa. Once I see them recovered and also kung goods na sila for release. So napakawalan na natin lahat ng mga in-import nating ranchu. Yung mga Thailand mukhang good.
goods and they don't look weak like these Indo Ranchu. Hopefully makarecover lahat. And I think that is all for today's video muna. And later we'll be posting all the available, or you can just message me directly so I can send you all the available pa. And thank you guys for watching and see you on the next one. Bye!